Dear Kuya Poy, ako nga pala si Ivan, 23 years old mula sa Taguig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo sa programang Heart to Heart sa 92.3 True FM ay tungkol sa hindi ko inaasahang relasyon, kapiling ang girlfriend ko na si Cindy. Aminado akong halos perpekto ang relasyon namin ni Cindy. Sino ba naman kasi mag-aakala na ang nooy crush na crush ko lang ay kasintahan ko na ngayon. Nakakatawa nga eh. Noong nagsabog ng buwenas ang kalangitan, ay para bang ako ang nakasalo ng lahat ng ito. Kahit 2 taon pa lamang ang relasyon namin ni Cindy, ay ramdam ko na ang love at ang effort niya para sa akin at sa aming relasyon. At bilang ganti, hindi matatawarang peace of mind ang ibinibigay ko sa kanya, Kuya Poy. Ni minsan ay walang issue ng selos o pambababae na nadiskubre o nalaman sa akin si Cindy. Gaya ng mga normal na araw, ay masaya kami ng girlfriend ko. Yung tipong ipagluluto niya ako ng gusto kong putahe at pagsasaluhan namin yon. Walang arte o walang magarbong handaan basta't kasama lang namin ang isa't isa. Sa palagay ko, okay na yon sa aming dalawa ni Cindy. Pero, ang tagpong yun ay napalitan ng kakaibang kabog sa aking dibdib. Hindi ko naman intensyon na buksan ang laman ng cellphone ni Cindy. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin na unahin ang notes sa telepono ng girlfriend ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang pagsisihan ang nadiskubre kong impormasyon bukod sa pinakialaman ko, ang cellphone niya. Kuya Poy, tumambad sa akin ang katagang leukemia sa isa sa mga notes ni Cindy. Kahanay ang listahan ng napakaraming gamot. Hindi ko alam kung anong dapat na maramdaman ko ng oras na yon. Siguro baka there's someone na humingi ng tulong sa kanya tungkol sa sakit na leukemia pero hindi ako kumbinsido. Yan ay matapos kong makita sa hiwalay na note ang isang letter na nakalaan para sa akin. Habang binabasa ko ang bawat kataga ng sulat na yun, ay unti-unting nadudurog ang puso ko, Kuya Poy. Halos lumuha na ang aking mga mata sa punong-puno ng pagpapasalamat sa akin na mensahe. Dahil sa loob ng 2 taon naming relasyon ni Cindy, ay naramdaman niya ang sayang hinahanap niya noon pa. Labis-labis akong nasaktan sa nadiskubre kong yun, Kuya Poy. Sa totoo lang, hindi ko nakitaan ng anumang simptomas ng sakit na leukemia ang girlfriend kong si Cindy. Gustuin ko mang kumprontahin siya, ay hindi ko alam kung papaano ang gagawin ko, given na baka ma-invade ko ang privacy niya that time. Alam kong hindi niya deserve ang ganitong klase ng treatment. Mahal na mahal ko si Cindy. At ayokong mawala ang tulad niya sa buhay ko. Hindi ko alam kung papaano ang gagawin ko na hakbang para unti-unti ay may open up ko sa kanya ang aking natuklasan. Hanggang dito na lamang ang aking tampok na storya sa araw na ito, Kuya Poy, at umaasa ako na sana ay mabigyan ng kaliwanagan ang pinagdaraanan kong suliranin sa panahong ito kasama ang girlfriend kong si Cindy. More power pa sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Ivan. Dear Kuya Poy, Alam mo, Ivan, totoong nakakalungkot na malaman ang realidad na napakaikli lamang talaga ng buhay natin. Pero ang mahalaga ay yung kaalaman kung papaano natin gagamitin ang bawat oras, ang bawat panahon na meron tayo. Dahil gaano man kahaba o kaikli sa mundong ibabaw na ito, ang panahon na ipinahiram sa atin, matatapos at matatapos din yan. Kaya sa ngayon ay maging matatag ka. Maging matatag ka palalo para sa girlfriend mong si Cindy, Ivan. Isa ka sa mga pinaka-importanting tao na nagbibigay sa kanya ng rason para patuloy pang lumaban sa kanyang karamdaman. Isa ka sa mga pinaguhugutan ni Cindy ng pag-asa.
And yes, nakakaawa talaga kung titignan natin ang kalagayan ni Cindy. Pero ang suporta at ang pagmamahal mo pa rin ang mas dapat na mangibabaw sa lahat ng ito. Let me just remind you, Ivan, at sa maraming iba pa na mga nakikinig sa atin ngayon na may kinakaharap na halos katulad nitong problemang ito. Na wala po, wala sa itinatagal o itinatanda ng isang tao sa mundo ang tunay na kasiyahan. Dahil ang tunay na kaligayahan ay mas mararamdaman kung marami kang mga taong napasaya at totoong natulungan at nabigyan ng pagmamahal. Kahit pa nga gaano pa man kaikli, ang buhay na sa iyo ay ipinahiram. Yan lamang po ang aking masasabi dito sa kwentong ito ni Ivan tungkol sa kanyang girlfriend na si Cindy. Dear Kuya Poy,